ang pagpapakita ng susi na magbabalik kay Sung Jin-woo sa Double Doors or sa dungeon na kung saan nagsimula ang lahat, sa Architect. Ang pag-reveal ng isa pa sa mga Monarch, walang iba kung hindi ang Monarch of Transfiguration at ang kanilang pinaplano ng Monarch of Frost na pinipigilan at pinipilit namang gawa ng paraan ng tatay ni Sung Jin-woo na may natatago din na kakaibang kapangyarihan. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin sa video na ito. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagpapatuloy ng kwento ay namomroblema ang chairman ng Hunter Association sa Korea nang dahil nga sa nawalan sila ng isa sa kanilang greatest asset, ang napakalakas na support type na S-rank hunter nga na itong si Min Byung-gu. Syempre napakalaking kabawasan nito guys dahil napaka-importante nga ng mga S-rank hunter para sa mga hunter association sa bawat countries. But as a sign of respect, ayaw din naman niyang tawagin pa na Hunter Min Byung-gu itong si Min Byung-gu dahil nga nagretiro na ito. Hindi na talaga ito isang hunter at napilitan lang ito na sumama sa ginanap na Jeju Island raid. Habang nag-iisip ng napakalalim itong si Go Gun-hee at habang iniisip niya kung gaano nakakalungkot ang pagkamatay ni Min Byung-gu, bigla namang may tumawag sa kanyang telepono, sa kanyang cellphone. At yun ay ang isa sa mga agents niya sa Hunter Association na nagre-report na may nag-appear daw na isang B-rank gate malapit sa gitna ng daan. Sa gitna mismo ng highway sa Korea. Si Go Gun-hee naman knowing na isang B-rank gate nga ito, hindi naman niya pwedeng basta-basta na lang deployan nyo ng mga low class, ng mga may hina at low ranking ng mga hunters. Kaya ayon dito kay Go Gun-hee, kailangan niyang mag-contact ng isang malaking guild ngayon para matulungan na i-clear agad ang dungeon. Pero naalala niya na malapit lamang sa area na yon, sa location na yon ay nagtayo ng panibagong office itong sila Jin-woo dahil yun nga ang gagamitin nilang office para sa gagawin nilang panibagong guild. Na oo, tama naman ang sinasabi ni Go Gun-hee guys, and as of the moment nandito din itong si Jin-woo. Nagdadrive siya pabalik sa kanilang office, papunta kay Jin-ho. Pero naiisip naman dito ni Jin-woo ang nangyari way back then nang ma-meet niya si Miss Sellners. Dahil hindi din naman talaga niya alam kung anong actually nag-take place, kung ano specifically ang nakita ni Miss Sellner at kung bakit takot na takot ito. Pero base daw sa nakita niyang emosyon ng mukha ni Sellner, talagang full of terror ito, talagang pinangilabutan siya. Kaya ina-expect nitong si Jin-woo na kahit naman pumayag daw siguro siya, baka hindi na mag-cooperate itong si Miss Sellner dahil natatakot na nga ito sa kanya. At the very same time habang tinitingnan din niya ang traffic, naisip niya na magiging mas maganda pa daw kung maglalakad na lamang siya pa uwi. Pero biglang may tumawag sa kanyang cellphone at yun ay walang iba kung hindi ang kanilang chairman, si Go Gun-hee. In-explain ni Go Gun-hee na malapit lang daw sa kanilang office ay may nag-appear na B-rank gate. And as of the moment, walang malapit na guild or kahit na anong hunter na pwedeng mag-handle nito. Kaya gusto sana ni Go Gun-hee na itong si Jin-woo na ang pumasok sa gate at siya nang bahalang mag-clear nito. Pero ayon kay Jin-woo, kailangan ng tamang proseso. Hindi siya pwedeng basta-basta na lamang pumasok at mag-enter ng mga gate ng parabang wala lang, na parabang napaka-casual lamang niya na pumapasok doon. Pero ayon dito kay Go Gun-hee, sino daw ba nagbibigay ng permission, ng access sa mga hunters para makapag-enter ng mga dungeon at ng mga gates? Na sinagot naman nitong si Jin-woo na ang Hunter Association. Na tinanong ulit nitong si Go Gun-hee, sino daw ba itong si Go Gun-hee? Na sinagot naman itong si Jin-woo na oo nga pala, siya nga pala ang chairman kaya walang problema. Since pinayagan siya ng chairman, pwede siyang pumasok sa loob ng dungeon na yon, sa loob ng gate na yon, nang hindi dinadaanan ang conventional process. Dito ay pumunta agad itong si Jin-woo sa lokasyon. Napakatindi na nga ng traffic dito guys at napakahigpit din ng Hunter Association. Hindi nila hinahayaan na may makalapit na kahit na sinong individual malapit sa gate. Sa pagdating nitong si Sung Jin-woo sa location ay nagulat ang mga agents ng Hunter Association at hindi lang yon, maging ang iba pang mga casuals, ang iba pang mga citizens na nakakakilala sa kanya ngayon. Dahil knowing na bagong awakened nga siya sa loob ng Korea at kakiclear lamang niya ng napakatinding laban sa Jeju Island, sikat na sikat siya ngayon. Kaya naman nagagalak ang mga taong ito dahil mapipigilan na ni Jin-woo ang traffic sa pamamagitan ng pag-wipe out ng gate na to. Pero ayon sa agent, kahit na isang S-rank hunter itong si Jin-woo, hindi niya pwedeng basta-basta na lamang pabayaan ang usual na conventional process. Kailangan niyang humingi ng permiso sa loob ng Hunter Association. Kaya naman naisip nitong si Jin-woo na hindi nag-a-align ang sinabi sa kanya ni Go Gun-hee na para bang kinokontra siya ngayon ng isa sa mga agent ng Hunter Association. And for that reason, tinawagan niya si Go Gun-hee at kinausap niya ito. Sinabi niya ang problema na hindi siya hinahayaan na pumasok sa loob ng gate. Na dahilan kung bakit nakipag-usap naman itong si Go Gun-hee sa agent niya na ito
habang pinapagalitan nito. Habang itong si Jinwoo naman, knowing na alam na ng agent na pinayagan siya ng kanilang chairman, hindi niya na ito inantay. Pumasok na agad siya sa loob ng gate. Habang ang agent medyo napipikon dito kay Jinwoo at inisip niya pa na sana'y mapahamak daw itong si Jinwoo para makarma ito. At hindi nila inaasahan, matapos makapasok ni Jinwoo sa loob ng gate na ito, biglang nagbago ang itsura ng gate. Nag itong isang red gate. Nang dahil dito medyo na-guilty ang agent na ito habang iniisip na baka daw dahil yon sa nag-isip siya ng masama kay Jinwoo. Habang si Jinwoo naman guys, sa loob ng gate, na-realize agad niya na literally isang red gate ang napasukan niyang dungeon. Dahil nga nag-close agad ang exit portal at hindi na siya makakabalik. Therefore, naisip nitong si Jinwoo na hindi ito magiging napaka-basic para sa kanya. Medyo kakailanganin niyang mag-exert ng effort para makumpleto ang gate na to. Dito din niya naalala ang kanyang nanay na iniisip na buti na lamang daw kahit alam na ng kanyang nanay kung gaano kadelikado ang pagiging isang hunter, ang pagpasok sa mga napakadelikado at napakatataas na mga standard ng mga gates, hindi siya nito kinokontra sa kadahilan ng ang tatay din daw niya na alam naman natin guys na hindi papatay. Alam kong alam niyo yun. Ang tatay din daw nitong si Jinwoo ay isang firefighter at ginagawa din ang lahat para iligtas ang lahat ng kaya niyang iligtas. Kaya ayon sa nanay niya, therefore bilang isang S-rank hunter, isang napakalakas na individual, responsibilidad din daw nitong si Jinwoo ang magligtas ng maraming mga buhay. And then we get to see na nagsimula na nga dito ang pag-appear ng mga monsters sa loob ng gate na pinasukan ni Jinwoo. Napakalalaki guys, mga literal na mga higante. To the point na ang mga shadows nitong si Jinwoo at maging siya ay nagmumukhang maliliit na insekto lamang. Pero dito guys, may kita natin na kasama na talaga si Beru sa lineup ng kanyang mga shadows. Dito na natin makita kung paano pabibilibin ni Beru ang kanyang master. Hindi nagtagal nagsimula ng laban sa gitna ng mga monsters at ng mga shadows nitong si Jinwoo. Napakatinding laban na naman guys. Pero as you've all expected, alam naman nating lahat kung anong magiging outcome ng clash ng laban na ito. Of course, magiging napaka-favorable nito para sa mga shadows. Napakadaling pinapatay ni Igris, ni Iron at maging nitong si Tusk ang napakaraming mga kalaban na para bang wala lang ito sa kanya. At dito'y makikita din natin na nagwawala na itong si Beru. As usual, even ang kanyang trait ng pakikipaglaban nang nasa original form pa siya, nang isang langgam pa siya, napaka-sadistic at napaka-brutal pa rin talaga nito makipaglaban. At habang unti-unting wina-wipe out nitong si Jinwoo ang napakaraming army ng mga monsters sa loob ng red gate na ito, naubos nila itong lahat. Kaya naman makikita natin dito guys ang napakagandang art, ang napakatinding panel na kung saan nagla-line up ang mga shadows nitong si Jinwoo at nagke-create ng path para sa kanya papunta sa final boss ng gate na ito. Habang si Jinwoo naman ay niluloosen up, niluluwagan ang kanyang necktie at sinasabi na let's move on to the next target. At makikita natin guys sa isa sa mga panel sa chapter na ito na ang chapter 110 na nandito ang mga national level hunters, ang mga makaka-interact nitong si Jinwoo at ang mga magiging malaking factor sa kwento ng solo leveling. And although ang isa dito na itong si Wang Dongsu ay di naman talaga isang national level hunter, magpe-play ito ng isang napakalaking role na mag-i-ignite, magpapasimula ng isang napakatinding laban sa gitna ni Jinwoo at ng isang napaka-importante din na karakter sa kwento. Now switching of scenes guys, makakarating tayo sa iba pang gate na kung saan wala naman dito itong si Jinwoo. Malayo ito mula sa Korea. Pero nandito ay makikita natin na may mga hunters na takot, pinangingilabutan habang tinitingnan ang Monarch of Frost. Ang Monarch of Frost pala ay nandito para hanapin ang isa sa kanilang mga target na ang mga fragments of brilliant light. Napakagaling daw magtago ng mga taong ito or ng mga individuals na yun na tinutukoy niya. Dahil napakatagal na din pala nilang hinahanap ang mga ito dahil bilang mga monarch, kailangan nilang patayin ang mga fragments of brilliant light na kokontra sa kanilang mga plano. Pero hindi inaasahan ng Monarch of Frost, biglang nag-appear dito ang isa pang monarch, itong si Yogomunt, ang Monarch of Transfiguration. And spoiler guys, ito ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit nagkaroon ng ganito katinding kaguluhan sa gitna ng mga rulers, sa gitna ng mga monarch. Ayon sa Monarch of Transfiguration ay may ide-deliver daw siya na importanteng impormasyon dito sa Monarch of Frost na about sa territory sa East. Ang maliit na territory sa East na ang pinakaunang pumasok naman sa isip ng Monarch of Frost ay walang iba kung hindi ang Shadow Monarch na alam nila na doon talaga nagre-reside na naroroon as of the moment. About naman sa impormasyon na dala-dala nitong si Yogomunt, ayon sa Monarch of Transfiguration, i-release daw pala ng mga rulers si Legia sa South Korea.
Ngayon, para hindi masira ang experience nyo guys at para maging maganda pa rin ang susunod na mga chapters, bibigyan ko kayo ng konting hint pero hindi ko kayo isi-spoil 100%. Ang Legia na tinutukoy dito ng Monarch of Transfiguration ay ang King of the Giants. Pero hindi gaano nagka-interest ang Monarch of Frost kay Legia at ang mas tinanong pa nitong si Monarch of Frost dito sa Transfiguration is that paano naman daw ang Shadow Monarch? Anong mangyayari sa kanya? Na sinagot naman ng Monarch of Transfiguration na walang problema. As long as ginagawa pa rin ng Architect ang kanyang role, ang kanyang trabaho, magiging maayos ang flow ng kanilang mga plano. Pero ang pinaka-importante, ang pinaka-interesting daw na daladalang information itong si Yogomund is that alam nila na nasa Korea ang greatest fragment of brilliant light. At konting hint na naman guys, ang greatest fragment of brilliant light ay from the name itself, ang pinakamalakas na fragment of brilliant light as of the moment. Na dahilan kung bakit na-excite naman ang Monarch of Frost habang sinasabi na napakaganda naman daw ng daladalang impormasyon nitong si Yogomund. Pinag-usapan din niya kung anong gagawin ng dalawang ito. Tinanong ni Yogomund ang Monarch of Frost kung anong gagawin niyang moves tungkol dito. Na sinagot naman itong si Monarch of Frost na kung willing daw ba itong si Yogomund sa gagawin niya, di gagawin talaga niya kung ano ang kanyang mga plano. But nothing specific. Hindi nila binanggit kung ano talagang i-execute nilang actions. Pero ang isa sa mga concerns ng Monarch of Frost is that para bang nilulure daw sila dito. Parang hinahayaan at pinapainan sila para pumunta talaga sa lugar na ito ng isang individual na papalapit sa harap nila ngayon. Pero habang iniisip nila, hindi din naman daw talaga worthy ang taong ito or ang individual na ito na maging isa sa mga fragment of brilliant light. Pero nonetheless, napakatigas din daw ng mukha nito. Napakatapang nito para painan sila, para mag-iwan ng trace para puntahan siya ng mga monarch. At dito na nga na-reveal ang taong ito. Habang makikita natin ang panibagong aura dito guys. Now bibigyan ko kayo ng hint, hindi to spoilers. Literal na hint ito guys na mapapansin nyo all throughout the series. Kung titingnan nyo, ang aura ng mga bawat individuals ay nagde-differ sa dalawa lamang. Ang mga parabang golden yellow aura at ang aura na kulay purple. Dito pa lang malalaman nyo na kung nasa anong side sila, kung anong genre, kung anong klase sila ng karakter at kung paano sila ika-classify. Pero tinatanong din ng taong ito na kung ang tinutukoy daw ba nila na ang small country in the east ay ang Korea at ano daw ba ang plano nilang gawin doon. Habang sinasagot siya nitong si Yogomund na ang Monarch of Transfiguration at nitong si Ciliad na ang Monarch of Frost na wala siyang magagawa. Wala silang pakialam sa kanya dahil hindi naman siya isang significant na piece sa kanilang mga plano. Sinabi din ng Monarch of Transfiguration dito kay Frost na wag daw niyang sayangin ang oras niya sa gantong mga walang kwentang individual. Habang sinasabi ni Frost sa kanya na pigilan daw sila nito pero yon ay kung kaya niya. At dito ay makikita natin guys na talagang na-trigger ang taong ito. Ginamit niya ang mga weapons na nakatago sa kanyang mga kamay, ang mga small daggers na ito. At agad na sinugod ang dalawang monarch. Pero nagawa itong ma-block ng Monarch of Frost ng napakadali gamit lamang kanyang shards of ice. At dahil sa naging clash na ito ng dalawa, nag-cause ito ng isang napakatinding explosion na kung saan kumalat ang mga shards of ice ng Monarch of Frost. Now alam ko naman guys, nakilala nyo na ito dahil nag-appear na ito once sa animated part ng series. Ito ay walang iba kung hindi ang tatay ni Sung Jin-woo. At konting hint uli guys, may natatago itong lakas na actually masasabi kong mas malakas pa sa iilan sa mga S-rank hunters. Ngayon magbabalik na naman ang POV ng scene sa Red Gate, sa loob ng gate na pinasukan ni Jin-woo. And as of the moment, ang kaharap nila ngayon ay walang iba kung hindi ang boss na ng gate na ito. Habang pinagbabantaan itong si Jin-woo at tinatanong kung sila daw ba ang pumatay sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga brothers sa loob ng kanilang tribe. Pero ayon din sa napakalaking higanteng boss na ito na isang centaur, nakakabilib daw itong si Jin-woo. Dahil kahit napakaliit ng kanyang katawan, napaka-frail ng kanyang structure, still nakarating pa rin siya sa lugar na ito na kung saan nandito na nga ang boss. At hindi lang yun, nagagawa pa daw nitong maintindihan at makausap ang mga monsters na alam naman natin na isa sa mga nagagawang tulong ng system nitong si Jin-woo. But even after that, pinagbantaan ng higanteng ito si Jin-woo na kahit na ganon, this is the end. Dito na daw ito mamamatay. At tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan na nagtatago lamang para i-ambush itong si Jin-woo. Pero laking gulat ng centaur na ito na wala lamang nag-appear na kahit na isa sa kanyang mga kasamahan. Kahit na isa sa kanila guys. Walang nagpakita para tulungan siya at para i-ambush ang target niyang ito.
na dahilan kung bakit ininsulto siya nitong si Jinwoo na baka daw may inaasahan pa siyang lumabas pero wala naman talaga. Dahil ang katotohanan, mga patay na ito lahat. Pinagpapatay na nila Jinwoo at ng kanyang Shadow Army ang lahat ng mga kasamahan ng Centaur na ito. Na nakita naman natin guys, na pagpasok pa lamang ni Jinwoo kanina sa loob ng Red Gate, talagang pinagpapatay na nila ang mga small fries para masigurado na kapag nakarating na sila sa final boss, wala nang mangingialam sa gagawin nila. Habang unti-unting nagsisilabasan ang lahat ng mga shadow ni Jinwoo. Hindi lang yon, habang nagtataka ang napakalaking Centaur na ito, binato pa ito ng isang bagay sa kanyang muka. At yun ay walang iba kung hindi ang ulo ng isa sa kanyang mga kasamahan, ng isa sa kanyang mga tribe, na dahilan kung bakit medyo nainis pa ito lalo. At ang individual na yon, ang karakter na yon na nagtapon ng ulong yon ay walang iba kung hindi itong si Beru, na nagpapakita lamang na talagang napakasadista pa rin ito. Hindi lang yun guys, kung titingnan natin nandito rin itong si Tusk at para bang pinapanbayan pa nga ni Tusk ang size ng higanting Centaur na ito. Napiko na ang Centaur habang sinasabi na maghihigante ito. Papatay niya ang lahat ng mga intruders na ito sa loob ng kanilang tribe. Pero ayon dito kay Jinwoo, wala siyang pakialam at binigyan din niya ng order ang kanyang Shadow Army na patayin ang Centaur. Nang dahil sa ginawang command na yun ni Jinwoo, agad na sumugod ang lahat ng mga shadows habang pinangungunahan sila nitong si Beru. Nagkaroon na naman ng napakatinding clash sa gitna ng mga royal guards na ito ng boss na Centaur at ng mga shadows na ito ni Jinwoo. Pero tulad na naman ng dati guys, tulad ng ina-expect natin every single time, napakadaling wina-wipe out ng Shadow Army ang lahat ng monster na nakakatapat nito. Si Jinwoo din guys, napaka-casual at napakakalmadong naglalakad habang nilalapitan ang boss ng dungeon. Pero syempre pagtatangkaan din siyang atakihin ng mga royal guards ng boss na ito, pero hindi naman ito pinapabayaan ng kanyang Shadow Army. Agad na dumating itong si Tank para patayin ang mga halimaw na ito na nagtatangkang atakihin ng kanyang master. Dumating sa punto na halos ma-wipe out na ng Shadow Army ang lahat ng natitira pang mga underlings ng boss na ito, kaya naman siya na mismo ang sumugod kila Jinwoo. Pero syempre wala itong magagawa, hindi man lamang gumalaw si Jinwoo para kontrahin siya. Kung hindi, ang dalawa sa pinakamalalakas niyang shadows, itong si Beru at itong si Igris. Ginawa nitong si Beru na putulin ang kanang braso ng halimaw na ito na dahilan kung bakit wala na siyang hawak na sandata ngayon. Habang ito namang si Igris pinuputol naman ng kaliwang paa nito na dahilan kung bakit napilitang bumagsak ang halimaw at napaka-helpless na nito ngayon dahil paano pa ito papalag. Wala na itong kahit na anong sandata. Si Tusk naman ginamit ang kanyang Hymn of the Giants na dahilan kung bakit lumaki pa talaga siya in terms of size at ginamit niya pa ang kanyang skill na ang reverse gravity para i-push down ang halimaw na ito at hindi talaga ito makarecover. Hindi man lamang nitong magawang mag-stand back on his feet habang tinitingnan siya pababa nitong si Jinwoo mata sa mata at ine-interrogate. Tinatanong siya nito ng napakaraming mga tanong at pinagbabantaan siya na kung sasagot siya ng maayos, hindi na nila ito ito-torture at papatay nila ito swiftly. Pero in the end, wala din silang nagawa. Wala din silang napiga mula sa halimaw dahil tulad ng nangyari kay Tusk, nang nasa original orc form pa siya, napipigilan talaga ng system ang kahit na anong balak gawin ni Jinwoo para mag-extract ng information mula sa mga halimaw. Pero para kay Jinwoo wala namang problema dahil habang tumatagal, matututunan at malalaman din naman niya ang lahat ng gusto niyang malaman tungkol sa system. Habang dinudukot ang isa sa mga items na nasa inventory niya, walang iba kung hindi ang susi. Ang nakuha niyang susi right from the start na meron lamang isang condition, isang qualification na kailangan niya munang ma-reach ang level 100. Na alam naman natin guys na na-meet na nga nitong si Sung Jinwoo and as of this point, mataas na siya sa level 100. And since binunot nga ni Jinwoo ang susi mula sa inventory, partially na-reveal ang information tungkol sa susi na ito. Ito ay ang Cardanon Temple Key. Wala itong kahit na anong difficulty level at ang item type nito ay isang simpleng key lamang. Pero ang description guys, ang key na ito ang magbibigay ng kakayahan sa user na pasukin ang Cardanon Temple. Pero as of now, hindi pa naman siya pwedeng pumasok sa Cardanon Temple dahil meron pa ditong countdown guys. Meron pang natitira na 417 hours, 6 minutes and 52 seconds bago mag-appear ang gate at bibigyan din naman siya ng notice kung saan mag-a-appear ang gate na yon na madili-lead sa kanya sa Cardanon Temple. Ngayon kung nalilito kayo guys, kung hindi nyo pa alam at hindi pa kayo familiar sa kung anong Cardanon Temple, yun ay walang iba kung hindi ang Double Dungeon, ang Double Doors na kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan nakita nga natin ang napakalalaki mga statue at ang leader ng mga statue na yon na nakangiti sa kanya. Dito ay naisip na ni Jinwoo na at some point,
Hinahanapan talaga ng paraan ng system para ibalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero wala yung problema para sa kanya dahil alam naman ni Jinwoo na napakalaki na ng pagbabago. Hindi na siya ang mahinang version niya at ngayon capable na siya. Alam niya na may sapat na siyang lakas para harapin ang lahat ng mga kalaban na yon na muntik na sana sa kanyang pumatay way back then. Dito din niya naisip at na-realize na pwedeng in the very first place, planado talagang lahat ng ito. At talagang inaantay siya ng kung sino man sa loob ng dungeon na yon. Habang makakabalik ang POV natin sa isa sa mga gates na kung saan matatagpuan niya ang double doors, ang Cardonon Temple. At sa loob nito ay nag-aantay ang humingiting estatwa sa kanila, ang leader ng mga statwa. At konting spoiler guys, konting hint para sa inyo. Ito ang tinatawag na architect. Ang architect na ginawa ng Shadow Monarch. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na video guys para sa susunod na mga pangyayari. Kaya naman be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman i-follow at i-like nyo na din ang iba pang accounts natin na yon sa iba pang mga platforms para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napakaraming mga supporters na ito from the previous solo leveling video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.